Lang natin tong komentuhan natin tong issue na to mga kabunyog. Ito pong court conviction po ni Congresswoman Franz Castro ng ACT Party List at dating representative po ng Bayan Muna, itong si Casator Ocampo. So ayun nga po mga kabunyog, mga kababayan, no? Mukhang masakit sa ulo itong kaso na to, no? Syempre, ang unang reaksyon natin dito, bakit naman sa dinami-dami ng mga tao, itong mga matitinong tao na kagaya nila Congressman Franz Castro pa at nila Casator Ocampo na matanda na, ang mahahatulan ng korte sa salang child abuse, ha? Ito po ay may kinalaman doon sa issue dyan sa Davao del Norte, dyan sa Talaingod, no? Dyan sa Talaingod. Kung saan ni-rescue po nila yung 40 na mga bata. 40 na minors po yan. Gawa nga po nitong sinasabi na mga pangharas po ng mga military or paramilitary doon sa eskwelahan dyan sa Talaingod para community learning center. Kasama pa nga po sa mga nahatulan ng guilty, mga teacher dyan sa community learning center. Pinapagbintangan po ng mga militar na yan daw ay para front ng mga NPA, mga rebelde. So, ano ito paulit-ulit po ito ng mga issue, no, mga kabunyog, mga kababayan. So tayo, ang comment ko lang dito, si Franz Castro, na makita natin napakasipag, napakamakabayan na kinatawan sa Kongreso, na paano magkakaroon na aabusuhin niya, child abuse po ang mga bata. Samantalang ang paliwanag lamang at ang maliwanag na nangyari po doon, ni-rescue nila yung mga bata. I think wala pa naman 14 hours, no? Biniyahin nila yung mga bata palabas doon ng eskwelahan dahil may mga harassment po doon sa lugar. At nagkataon nung papunta po doon sila Franz Castro, parang guest sila doon sa eskwelahan. Hanggang sa kinasuhan na nga sila ng mga militar, no? Sinabi pa nga ni Franz Castro, inimbitahan sila dun sa presinto, kinuha yung mga pangalan nila, yung pala, yung nakakasuhan na sila. Ngayon ito lang, ako, mga kabunyog, hindi ako naniniwala na ang kagaya nila Franz Castro, nila Casator Ocampo, ay mga abuso ng mga bata. Ito mga taong to, mapiprinsipyo to. Mapiprinsipyo to. Ito yung yung tinatawag nating kung sa political ideology, sila yung mga tinatawag nating National Democrats. Progresibo ito. Pero to the point na kakasuhan sila at magigilty ng child abuse, hindi po. Si Franz Castro, buong buhay po niyan ay nilaan niya sa pagsisilbi sa bayan, sa pagtataguyod ng edukasyon, pagtataguyod ng mga guro, ng mga kabataang estudyante. Paano naman na sila pa ngayon ang mahatulan ng guilty dito, no? Alam naman po natin, ako sa akin, imbentong kaso ito Wala naman tong iniwan sa mga iniimbentong kaso laban sa mga aktivista. Yung mga kagaya ni Kibuloy na talagang may mga direktang testimonya po na nang rape ng bata. Yung mga ni-rape ni Kibuloy, yung bata ang babae na nagtestimonya pa po diyan sa Senado, in public talaga, na siya ni-rape ni Kibuloy. At sinasabi pa nung batang babae, hindi lang siya ang ni-rape niyang manyakol na pastor na yan, na pinoprotekta nila Duterte. Ngayon nagtatago ni hindi makuha ng kamay ng batas. Hindi po ba mga kabunyog, mga kababayan? Pagkatapos mabalitaan natin, yung korte, hahatulan ang kagaya nila Franz Castro ng child abuse. Parang ano nangyari dito? Alam natin ito'y talagang gigilang ni Duterte sa Makabayan Black sa mga kritiko niya. Kaya ito mga imbe-imbentong kaso ito. Definitely walang taong maniniwala dyan na yung pag-rescue ng mga guro, may mga guro po, hindi lang naman sila Franz Castro, nagpasya silang i-rescue yung mga bata dahil meron na nga pong mga threat ng violence doon sa eskwelahan. Walang matinong guro na ilalagay niya sa kapahamakan ang kanyang mga estudyante. Diba? Ganun lang yun. Pero hindi natin alam kung anong naisip ng korte.
Sinasabi wala daw karapatan sila na ilikas yung mga bata. Eh sinasabi nga nila Franz Castro, emergency nung panahon na yan. At hindi naman sinaktan yung mga bata. In fact, protection yun ng mga bata eh. Doon sa mga emergency situation na yon, na sinasabi may mga pangaharas nga dyan ng mga paramilitary. Hindi ba, mga kabunyog? Diyan natin nakikita, ang pinupunto ko rito, tignan po natin yung justice system natin. Yung justice system po natin, talagang napakabulok eh. Ha? Pagkagaya nila Kibuloy, nila Bantag, di ba? Nila Tebes, ang hirap-hirap talagang hanapin ng batas yan. Example ko nga, ito, child abuse case ito eh. Si Kibuloy, ng rape ng bata eh. Ng rape, ng abuso, ng mga alagad niya, sinasaktan yung mga hindi nakakasulisit. Maraming mga panloloko. Pero wala po, nagtatago. Hindi mahuli-huli ng batas. Tapos itong kila Franz Castro, makikita nyo, 2018 pa po na kaso ito. Ang masakit dito, may mga IP community po, yung mga indigenous people, yung mga leader, pinupuri pa yung mga, court decision na ganyan. Napakakawalang katarungan po niyan. Sa totoong nangyayari sa ating bayan, sa totoo lamang sino ba talaga ang nang-aabuso ng mga bata? Di ba? Sa totoo lang, kung child abuse pag-uusapan natin. Ayun, si Kibuloy, hanapin nila, parusahan nila, pero itong mga guro pa, kaya ito po bakit yung mga teacher ng IP communities pa ang dinidikdik ngayon? Ito naman mga guro na to, sabihin natin progresibo sila, ano bang masama dyan? Lagi nilang sasabihin kasi may link sa komunista, may link sa rebelde. Puro ganyan na lang tayo. Pero yung mga tunay na nagkakasala, na pinoprotektahan ng mga politiko, kagaya ng manyakol na si Kibuloy, ayun po. Child abuse and sexual abuse po ang kaso niyan. Human trafficking. Nakawalang katarungan talaga, di ba mga kabunyog? May korte ang Pilipinas, pero nakakalungkot, yung mga puganting kagaya ni Kibuloy, pagka gustong takasan ang batas, natatakasan nila. At alam ni Duterte kung saan nagtatago, pero secret. Hindi naman hinuhuli si Duterte. Kahit na nagpoprotekta sa mga wanted. Samantalang tumakagaya nila Franz Castro, buong buhay nila. Matitino ang kanilang mga, dyan na ginagawa nila sa Kongreso. And yet, sila pa yung hahatulan ng ganito. Ako ang hindi ko talaga lubos maisip. Mga guro pa ngayon ang may kasalanan. Ang sinasabi lang ni Franz Castro, ni-rescue lang naman nila yung mga bata. Rescue po yun eh. Kaya sinasabi, wala daw permit ng magulang, wala daw pagsang-ayon ng magulang yung paglilikas sa mga bata. Ang sinasabi nun, nung oras na yon ay emergency. So wala nang panahon na magpapaalam pa dun sa mga magulang dahil yung mga bata ay nasa bingit po ng isang sitwasyon na delikado. Kung may mangyari din doon sa mga bata, sa mga sinasabing threat ng mga paramilitary, may mga banta ng kaguluhan, ang mananagot pa rin mga guro at mga teacher eh. Kaya nagpasya itong mga guro, yung mga teacher ng mga bata, na ilikas sila. Precisely para protektahan yung mga bata. Laban sa mga laban sa violence, sa karahasan, o anumang physical and psychological harm na pwedeng maidulot niyang sitwasyon na emergency. Yun yung harassment po. Yan yung sinasabi po dyan ng mga teacher. Ito po yung pag-iinit lang naman ng gobyerno. Tingin natin, lalo sa panahon ni Duterte, nagawa itong kaso na to. Alam niyo, sa panahon ni Duterte, lahat ng pwedeng kasong imbento, ginagawa Lahat ng katarantaduhan, kasinungalingan. Nagtataka tayo, dapat na-dismiss na yung kaso na yan. Bakit naging guilty? Child abuse? Paano nagkaroon ng child abuse? Si Casa Turok Hamput, tumanda na po sa pakikipaglaban yan At tayo po, hindi naman tayo bahagi ng Makabayan Black, ang bunyog, hindi po. Pero tayo, nakakasama natin yung Makabayan Black sa iba't ibang laban ng bayan. Pagtaas ng sahod ng manggagawa, karapatan ng mga magsasaka. Kasama din natin ang Makabayan Black sa paglaban sa korupsyon sa gobyerno.
sa pagtatanggol ng ating karapatan. Wala tayong nakikitang masama na ginagawa ng Makabayan Black, nila Kasatur. Ang bunyog po, tayo nakakasama natin sila at nakita natin yung tapat na hangarin nila na itama itong bayan natin eh. Tapos ganito yung gobyerno ni Duterte, no? Kasi nangyari po yan sa gobyerno ni Duterte. November 2018 po nangyari yung ano na yan eh. Gulo na yan sa Talaingod, dyan sa may Davao del Norte. Talaingod, Davao del Norte. Alam nyo na, Davao. Ginamit na naman ng gobyerno ni Duterte. Nung panahon na yan, ang kanyang bangis, ang kanyang bagsik. Samantalang best friend dyan ng rapist na manyakol na si Kibuloy. Ang kapal ng mukha nitong administrasyon ni Duterte. Talagang makita mo lahat ng kawalangyaan po. Paano ang mga guru pang may kasalanan? Yun ang nakakaano dito. Nakakalungkot po itong mukha ng ating hustisya. Kaya tayo sa bunyog, mga kabunyog, mga kababayan, suportahan natin ang laban nila Franz Castro at sa Turo Campo sapagkat ito'y sobra po itong pang-iinsulto na sa atin. Habang itong mga kagaya ni Kibuloy na talagang nanggahasa ng bata, rapist ng bata, nagtatago at pinoprotektahan nila Duterte, nila Robin Padilla. Kasuk-kasuka po talaga. Lagi ang sinasabi sa atin, pagka-critical tayo, NPA ka, rebelde ka, laging ganun. Pag binabatikos mo, pag nanakaw nila Bongo, mga katiwalian ng Parmali, mga kabastusan ni Duterte, pag binabatikos natin, ang nakikita nating mali, sasabihin, NPA tayo, rebelde tayo. Hindi po eh. Pag gusto natin maitama ang ating bayan, hindi po. Sasabihin sa atin bahagi tayo ng komunista, hindi eh. Laging palusot yan ng mga kurap eh. Di ba? Yung mga kurap, pasarap buhay, nakaw, makakapalang mga muka. Convicted na. Kahit ba convicted ang dami pong mga napaparusahan, walang kasalanan. Ang pinupunto natin dito, sa bagay, iaapila pa yan, bakit yung mga grupa ang ano rito? At child abuse, hindi talaga ako makapaniwala dyan. Dahil wala daw permit ng mga magulang. Paano mo naman bibigyan ng permit ng mga magulang? Nung panahon na yun, emergency situation. Ng oras na yun, nagdesisyon ang mga guro na ilikas yung mga bata. Dahil kung hindi nila nilikas yung mga bata, kung nagkaroon ng sakitan doon, violence doon, karahasan, mananagot pa rin mga teacher. So nasa moral at legal na obligasyon ng mga guro kung ano yung ng oras na iyon, ano ba ang pinakamabuti sa mga batang yan. At tingin ko tama naman yung ginawa ng mga teacher. Ginampanan lang nila yung trabaho nila bilang guro, bilang pangalawang magulang ng mga batang estudyante na yan. Paano magkakaroon ng child abuse dyan? Sus Mariosep, itong korte sa Pilipinas. Kumpara nyo naman dito sa kaso ni Kibuloy na talagang direktang rapist ng bata, na yung bata nagsasabi ni rape. At marami pang na-rape ng mga bata ayon dun sa mga biktima, sa mga testimonya. Ngayon, nagtatago diyang si Kibuloy, di ba? Paano po nangyari na ang kagaya ni Franz Castro, isang teacher, isang makabayan? Di ba? Mga kabunyog, sa totoo po lamang, nakakasuka na ang hustisya sa ating bansa Kaya nung panahon ni Duterte, yan yung kinasuhan siya, panahon ni Duterte. Alam nyo, nung panahon ni Duterte, kahit yung mga militar na yan, lahat po ng mga inventong kaso, tanim ebidensya, lahat ng kawalangyaan po, ginagawa nila sa mga kritiko, sa mga kumokontra sa kawalangyaan ni Duterte. Ganyan po ang ginagawa. Sa totoo lamang. At yung mga IP leader na yan, yung iba dyan, kapwa nila mga IP, pinagsasamantala nila, naging corrupt na rin ang maraming leader ng indigenous people. Sarili pong katribo, inaano nila. Mga bayaran din ng mga gobyerno, pinalalamo ng mga korap na opisyal. Dapat ito mga IP leader din na iba, mahiya kayo Talagang maraming korap di ba? Pati ang tao nakukurap na. Sa totoo lang po, ganyan nangyayari. Pag sinabing mga IP, indigenous people, mga katutubo, ginagamit din sila ng mga politiko. At marami po mga leader katutubo, nakukurap na rin. Nagiging kurap na. Pinagsasamantala ng kapwa nila katribo. Kakahiya po. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Yun lang po yung ating sinasabi dito, yung punto natin. Kitang-kita po.
Pagka-kritiko, ang dali nilang hatulan, di ba? Pero pag mga kagaya ni Kibuloy, protektado, kahit rapist ng bata yan. Ayon sa mga biktima, ha? Mga biktima nagsasabi. O ako, hindi ako umawak ng armas, hindi naman namin sasabi, ibagsak ang gobyerno. Ibagsak ang mga trapong magnanakaw. Yan ang hiling ng bunyog. NPA ba yon? Galit ang bunyog sa mga magnanakaw, abusado, bastos, mga hudas. Hindi kami galit sa mga kagaya nila Franz Castro, nila Casatur, na nakikita naman namin, kasama namin sa laban ng bayan. Etong mga kagaya nila Duterte, mga magnanakaw na to, ayan po ang mga gustong ibagsak ng bunyog ang mga magnanakaw na politiko. Hindi naman ang gobyerno ibabagsak ng bunyog. Ang gobyerno sa tao yan, para sa tao yan. Kaya tayo, gusto nating baguhin ang gobyerno, tumino ang gobyerno, ibagsak natin, durugin natin itong mga magnanakaw, abusado ng mga trapo. Yan, maliwanag yan. At ginagawa natin yan, di naman tayo humahawak ng armas. Nagbablog tayo, nagtuturo tayo sa mga barangay, nagmumulat tayo ng kaisipan, di tayo gumagamit ng mga armas. Paano tayo naging rebelde o NPA? Si Kulex, ang hinahawakan lang niya, cellphone, laptop, para nakakapagbahagi tayo ng ating pagmumulat. Hindi naman tayo umahawak ng armas. Diba? Sila Franz Castro dyan, nakikibaka po sila sa loob ng Kongreso. Masama ba yan? Sumasama sila sa parlamento. Hinahaing nila yung kanilang mga sarili sa tao. At binoto naman sila ng mga tao, kaya sila nandiyan sa Kongreso. Ilan na nga lang matino dyan? 3, 4 na congressman, lahat buhaya na. Lahat sabwa-sabwata na. Kaya tayo, suportahan po natin ang laban ni Franz Castro, ni Casatur Ocampo at ang mga guro dyan sa Talaingog. No? Suportahan po natin. At gusto manuwagan tayo, ha? Kung sila Franz Castro dinidikdik nila, bakit hindi sila Kibuloy ang hulihin nyo? Yung mga hudas na mga abusado na mga anak ng demonyo. Ang demonyo na yan. Yung mga matitinong tao pa yung hahatulan nila ng ganyan. Kaya sa Pilipinas, namamayani ang kasamaan eh. Kung sino yung mga mabubuti, sila pang napapakulong, kagaya nila Ila de Lima. Kung sino yung mga mabubuti at kung sino yung mga masasama, siyang nagkakasayahan sila, malaya sila eh. Kaya tayo sa bunyog, maliwanag po tayo ang ating paninindigan. Pagka ganyan naman, itong mga grupa ang masama, sila pa ngayon ang may kaso na child abuse. Dahil lang sa ginawa nila ang tungkulin nilang protektahan itong mga minors, itong mga bata, sa gitna po na banta ng karahasan at mga harassment, inilikas nila yung mga bata dahil ang gusto nila dyan, protectionan yung mga bata. Diba? Kaya kakalungkot sa emergency situation na kagaya niyan. Diba mga kabunyog, yan po ang nangyari dyan. So, suportahan po natin. Suportahan po natin si Congresswoman Franz Castro, ang mga guro at si Casatur Ocampo, no? Tungkol dito sa nakakasukang hatol ng hukum sa kanila, no? Anyway, iaapila nila yan, mga kabunyog, mga kababayan, no? Iaapila nila yan. Kasama po tayo sa laban nila. Dahil ang gusto natin dito sa Pilipinas sana, kung sino yung mga totoong kriminal, mga magnanakaw, abusado, yan talaga dapat ang nakukulong. Hindi itong mga matitino. Itong mga matitino pa ang hinahatulan ng batas. Pero itong mga abusado, magnanakaw, mga rapist, mga hudas, nandyan sila, malalakas sila sa batas. Pinapaikot nila ang batas, binabali nila ang hustisya. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan? Tapos sabihin, NPA, mga tatanga-tanga mga dotards na to. Yung tatay nyo, yung tatay Digonyo nyo. Di ba? Protector ng rapist. Kaya nga mo ka nga sa mga dotards na yan. Sambahin nyo si Kibuloy. Mga tatanga-tanga eh. Di ba? Yan, public knowledge yan yung mga batang na-rape. Nagtetestimonya. Samantalang sila Franz Castro, niligtas lang yung mga bata laban sa mga harassment. Sasabihin ng child abuse. Tignan nyo ang magkaiba talaga, no? Grabe, kabaligtad ang hustisya sa Pilipinas.
Teacher ka, guro ka, ikaw pa ngayon ng masama. Samantalang si Kibuloy, rapist, hindi mahuli. Di ba mga kabunyog? Nakakalungkot po ito. Kaya tayo sa bunyog, tuloy-tuloy ang ating laban. Ha? So hanggang dito na lang po ang ating vlog, no, mga kabunyog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.